Magandang araw mga boss. Ang problema naman dito ni customer pag umaandar itong sasakyan niya, meron siyang sumisipol na sumasabay sa ikot ng gulong. Parang ganito ba? Parang ganon. Kaya ako naman sinasabi sa inyo yung tunog mga boss para magkaroon kayo ng idea, para hindi kayo naiisahan. Kaya lang hindi ko matanggal itong gulong kaya nilagay ko muna itong nut tapos sisipain ko yan para matanggal. Ayan na mga boss, isang sipa lang yan. Dahil sa bumitaw na itong gulong, tanggalin ko na itong nut tapos isunod ko tanggalin itong gulong. Sa ganito kasing ingay mga boss or problema ni customer, dito lang yan ang gagaling sa brake pad. Pwede itong sliding pin niya, masikip yan. Kaya itong brake pad, hindi siya bumubuka. Permis siya nakadikit dito sa rotor disc. Kaya makakapag-produce talaga siya ng ingay dahil nakadikit itong brake pad. At isa pa mga boss, pag hindi nga naglalaro itong sliding pin mo, medyo malakas yan sa gas dahil nga sa napipigil niya itong rotor disc sa pag-ikot sa itsura lang itong sasakyan mga boss, kita nyo naman sa pagtanggal ko lang ng gulong, kumapit na itong gulong niya dito sa hub. Hindi ko na tinanong si customer pero ayun ang hinala ko. Gamit itong plus screw mga boss, itulak ko itong piston niya sa brake caliper. Malambot naman, wala siyang problema. Kaya ang hinala ko dito, kaya masikip tanggalin itong brake caliper ni customer dahil nga sa itong sliding pin nga, stack up na, hindi na siya nag-aatras abante. Kung makikita nyo nga itong brake pad ni customer, kailan lang daw yan napalitan pero makita nyo malapit na siya magkalahati. Pero dahil sa okay pa rin naman itong brake pad, gagawin ko lang naman dyan, lilihahin ko para itong tumigas dito sa ibabaw ng brake pad matanggal. Yan lang naman kasi ang kadalasan ng pinanggagalingan ng ingay kapag matigas na itong nasa ibabaw ng brake pad mo, dyan na magsisimula yung pagsipol pag tumapak ka ng preno. Ito kasi mga boss, kahit na hindi apakan ni customer yung brake pedal niya, ang problema naman yung sliding pin nakatukod, hindi siya naglalaro or nag-aatras abante. Kaya yung brake pad laging nakadikit sa rotor disc, kaya nakakapag-produce siya ng ingay. Kaya nga pag umiikot yung gulong, makakarinig ka ng sumasabay siya sa ikot ng gulong, lalo't hindi pa malinis yung brake pad iingay talaga. Kaya pag nangyari sa inyo mga boss, kalasin nyo lang itong brake caliper gaya ng ginawa ko tapos liyahin nyo yung brake pad. Kung may budget kayo, pwede kayong gumamit ng brake cleaner para mas mabilis yung malinis yung brake pad pati itong rotor disc. Para kung may langis or malagkit na kumapit dito sa rotor disc pati sa brake pad, mawas out nitong brake cleaner. Pag okay na, i-check ko na ngayon itong sliding pin. Kung makikita nyo, pinipihit ko yung sliding pin, hindi siya magalaw masikip. Pag ganyan mga boss, mas madali mo siyang matatanggal kapag ginamitan mo siya ng flat screw tsaka mo itulak palabas. Kaysa dun sa iikutin mo siya, possible pang masira dyan yung goma nito. Ayan, may goma yan Minsan napuputol yan pag pinipihit-pihit mo, lalo't wala na siyang grasa. Pero pag ganito na sinisinsil ko lang siya para lumabas, mas madali kong matanggal itong sliding pin. Kaya ang naging problema lang dito sa sliding pin mga boss, kulang lang sa maintenance dahil nga sa natuyuan na ito ng grasa at kinalawang na rin di ba? Nakikita nyo? Pag ganyan mga boss ang ginagawa ko, nililinis ko lang yan, isprayan nyo yan para matanggal yung kalawang na kumapit dito sa sliding pin. Tsaka nyo ngayong kuskusin maigi nitong basahan para yung kumapit na dubi dyan or kalawang matanggal. Kung kaya naman sa basahan mga boss, hindi ko na nililiha yan. Pwede kasing numipis itong sliding pin at magkaroon pa ng ingay. At pag malinis na itong sliding pin, pahiran mo ng grasa yan mga boss. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinahiran ko ng grasa yan. Tapos ipasok mo yan dito sa brake caliper holder mo, tsaka mo ngayon siya ilaro. Ayan mga boss, ganyan. Para yung grasa kumalat sa loob nitong holder, pati itong sliding pin, ma-pre up mo siya. Pag okay na, lagyan mo ulit ng grasa itong sliding pin, tsaka mo ngayon ipasok siya ulit dito sa holder niya. At ganun din, ilaro mo siya dito sa loob ng holder itong sliding pin para makalata ng grasa yung loob ng holder ng sliding pin mo. Pag okay na, hugutin mo yung sliding pin, tsaka mo ngayon lagyan ng panibagong grasa, tapos ibalik mo na yan sa dati niyang position. Ayan mga boss, yung sa taas kasi, kaya dating position, dun din siya sa dati. Itong may rubber mga boss, yan yung sa baba. Kung makikita nyo, may itim dito sa isang sliding pin, yan yung rubber niya. Nilagyan ko ulit yan ng grasa, tapos ibalik nyo na yan sa dati niyang position. Dahil sa okay na yan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad. Sa paglagay naman ng brake pad mga boss, itatapat nyo lang naman itong brake pad dito sa guide niya. Tapos idiin nyo lang yan, di ba pasok na. I-focus ko sa camera mga boss yung pagkabit ko ng brake pad. Madali lang naman. Yan, di ba nakita nyo tinuro ng daliri ko, itapat nyo yung sa gatla niya sa baba, sa taas ganun din. Dahil tapat na yan sa guide niya, idiin mo lang itong brake pad. Di ba? Naikabit mo na. Alam nyo mga boss, pilitin yung intindihin itong itinuturo ko.
Dahil karanasan ko yan sa mga sumbong ng customer. May sumipol lang daw dito sa gulong niya, nirepis yung rotor disc, pinalitan ng brake pad, in-overhaul yung brake caliper, piston. Como ang dami na daw stock up, ang laki ng ginastos, kawawang customer. At para malaman nyo kung stock up itong piston mga boss, tatanggalin ko muna itong isang brake pad niya. Pag natanggal ko na itong brake pad, ilagay ko muna itong brake caliper. Pati yung dalawang bolt niyan, ikabit ko na rin. Ayan mga boss, kung makita nyo, itong isang bolt niya na number 14, nilagay ko yan dito sa baba ng brake caliper, at sa taas naman, yung isa pang bolt na number 14, pinakapit ko na yan. Tapos, gumamit ka ngayon ng flat screw. Ikalso mo dito sa rotor disc yan, tsaka mo ngayon hilahin itong flat screw mo. Makita mo yung piston, no, pumapasok sa loob. Dito sa brake caliper housing mo, means hindi yan stack up. Talagang ang problema lang nito ay yung sliding pin. Kaya habang umaandar itong sasakyan, nagkakaroon siya ng sipol. Tanggalin ko na ulit itong brake caliper mga boss, tsaka ako ngayon ilagay itong brake pad. Ganun pa rin, itapat mo siya sa guide, tapos itulak mo, 'di ba? Kabit mo na agad itong brake pad, saglit lang, tapos ipwesto mo na ulit itong brake caliper mo. Tsaka mo ngayon ilagay na yung dalawang bolt na number 14. Ipakapit mo na yan sa thread niya, tapos gamitan mo na ngayon yan ng impact wrench mo kung meron ka. Pag wala naman, pwede manual syempre. Basta't siguraduhin mo lang yung pagkakahigpit mo ng dalawang bolt dito sa brake caliper, maayos. Pag okay ka na dyan, pwede mo na ngayon idiretso yung manibela. Para yung gulong naman, mailagay mo na rin. Tapos yung mga nut dito sa gulong, lagi ko yung pinapaalala sa inyo dahil nga sa ilang customer na yung na-encounter ko na sila yung nag-DIY, lumuwag yung gulong. Kaya lagi yung tatandaan mga boss, yung nut dito sa gulong, higpitan nyo yan ng maayos. Lipat naman ako dito sa kabilang side. Ano naman kaya yung makikita nating problema dito? Kasi minsan mga boss, hindi naman sabay talaga nag-i-stack up yung mga sliding pin nito. Pwede rin kasi minsan mangyari sa piston naman nanggaling yung stack up nya. Lalo na pag inapakan mo yung preno mo, bigla na lang siyang kakabig pa kanan or pakaliwa. Possible may stack up doon na piston pag ganun. Pero pag hindi ka naman umapak sa preno, tapos may kabig pa rin siya pakaliwa or pakanan, ibenta mo na yung sasakyan mo, maghihirap ka dyan. Biro mo pag nakakita ng gasolinahan, mapakaliwa or mapakanan, magpapakarga ka, di ba gastos yun? Dahil sa natanggal ko na yung dalawang bolt dito sa brake caliper, pwede ko na ngayon iangat itong brake caliper para ma-check ko na itong brake pad. Kung makikita nyo, kahit kailan lang daw napalitan itong brake pad niya, malaki na agad yung nabawas. At halata nga dito sa brake pad na masyado siyang kapit dito sa rotor disc dahil nga sa kulay niya. At para matanggal yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad at yung kulay niya maging light, lihahin nyo lang yan mga boss. Ganyan lang ang discarding paglinis niyan. Pag okay na, ito namang isang brake pad ang lihahin mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nililiha ko rin yan. Na kung mag-light na rin yung kulay niya, okay na yan mga boss. Huwag nyo nang sagarin sa pagliha. Baka mamaya sumubra naman nipis na nitong brake pad mo. Pwede mo nang gamitan ng brake cleaner mo yan, isprayan mo. Para kung may kumapit na malagkit sa brake pad, mawas out. Ganon din itong rotor disc mga boss, i-spray mo rin yan ng brake cleaner. Para kung may mga langis-langis na kumapit dito sa rotor disc mo, matanggal din siya. At kapag okay na yung pagkaka-spray mo dyan, pwede mo na ngayon i-check itong sliding pin. Kung makikita nyo itong sliding pin mga boss, hindi talaga siya gumagalaw. Kaya habang umaandar itong sasakyan ni customer, makakarinig ka talaga ng sipol, sumasabay siya sa ikot ng gulong. Matindi ang pagka-stack up nitong sliding pin mga boss. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung mga screwdriver na gamit ko, style niyan puro pansinsil na rin eh. Yung dulo, bakal din. Para pag pinalo ko yan, yung hawakan hindi mabasag. Ito mga boss, kung tutuusin, simpleng problema lang yan eh, kung marunong ka. Pero kung hindi ka marunong, gagastos ka ng malaki dyan. Tingnan nyo itong rubber ng sliding pin mga boss, nandito na sa dulo. Dapat nasa unahan yan eh. Ipakita ko sa inyo mga boss yung position nitong rubber dito sa sliding pin. Diyan yan mga boss, sa unahan. Ayan, dyan nakatapat yan. Tanggalin ko na yan mga boss kasi nga lumaki na yung butas niyan. After ko malinisan itong sliding pin, pahirang ko ng grasa yan. Tapos ibalik ko yan dito sa dati niyang position. Tsaka ako ngayon ilalaro ulit yan. Yan mga boss, kung makikita nyo, inilalaro ko siyang ganyan para yung grasa kumalat dito sa loob ng housing nitong sliding pin. Pag maganda na yung laro niyan, hugutin ko siya ulit, tapos lalagyan ko ulit ng grasa itong sliding pin. Tsaka ako ngayon itutusok ulit dito sa housing niya, tsaka ako ipi-pre-up na ganyan mga boss. Na pag malambot na siya, pag inatras abante mo, pwede mo na yan tigilan. Tsaka mo ngayon i-final na yung pagpahid ng grasa dito sa sliding pin. At ibalik mo na itong sliding pin sa dati niyang position. Sa taas yan mga boss. Ayan, okay na, di ba?
Yung isa naman ngayon na sliding pin mga boss ang ikakabit ko, yung may rubber kung makikita nyo. Meron kasi akong mga naitabing pinaglumaan yan mga boss, ikinabit ko na lang yon dito. Para si customer hindi na siya bibili ng buong repair kit. At yung mga ganyang kalit na problema mga boss, hindi ko na pinararating sa customer yan. Baka mamaya makonsensya pa siya, bigyan niya pa ako ng tip, edi sayang pa yung pera niya. Nakita niyo mga boss na ilagay ko na yung isang brake pad. O dito naman ako sa isa pang brake pad. Same procedure lang sa pagkabit ng brake pad mga boss. Pag naitapat nyo itong brake pad dito sa guide ng brake caliper holder mo, itulak mo lang yan, o di ba? Pasok na. Tapos bago mo ilagay yung brake caliper, i-check mo itong sliding pin. Dahil nga sa may kumalat na grasa dyan, punasan mo mga boss. Ayan, punasan nyo. Tsaka nyo ngayon i-check ulit itong sliding pin. Dapat pag hinila-hila nyo yan, malambot siya. Kasi yan ang trabaho niyan mga boss, na pag inapaka mo yung brake pedal mo, lalabas yung piston. At pag binitawa mo yung brake pedal, tumutulong itong sliding pin para lumuwag yung kapit nitong brake pad dito sa rotor disc. Siyempre naman yung piston, umaatras din yan mga boss pag binitawan mo na yung brake pedal mo, kung hindi siya stack up. At pag maganda yung laro ng sliding pin mga boss, maganda rin ang play ng brake pedal mo, malambot siya. Kaya nga pag may nagawa ako na matigas daw yung brake pedal niya kahit nagpalit na siya ng hydrovac, dyan lang ako nagsisimulang mag-troubleshoot sa sliding pin at sa piston. Ang problema lang, pag nalaman ng customer na mali pala yung hatol ng pagkakapalit ng pyesa ng sasakyan niya, galit na galit siya sa gumawa. Kaya lang pinapakalma ko na lang. Kahit sabihin niya pa sa akin yung pangalan ng paggawaan, hindi ko nilang pinapansin. Pwede naman kasi magkamali ng hatol ang isang mekaniko. Maliban na lang na pinarami niya yung sira ng sasakyan mo, doon ako nagagalit. Pero kung isang pyesa lang yan nagkamali sa paghatol, okay lang yun, patawarin. At least sa pagpapatawad mo, nagkakaroon ka ng way para patawarin ka rin ng Diyos. Muli mga boss, dahil sa nirotis ito ng driver at okay naman na, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!